Good morning everyone, welcome to my channel. Today we're gonna discuss about this kind of connector, no, power connector, yung DC jack na ginagamit natin sa mga devices, no. So meron kasing may mga tips and tricks, okay, sa lalo sa mga baguhan, no. Because dahil lamang po sa component na ito is maaaring mawalan ng power o magka-problema ang ating device, ano. So ituturo ko po yan kung anong mabuting gawin or paano natin i-check yan, okay? So, keep on watching until the end of this video and hopefully may matutunan kayo kahit konti dito sa ating munting content, no? So, unang-una, yung function nito is ginagamit as DC jack, no? So, ito yung papasukan ng ating mga power, okay? So, ng ating mga devices tulad na lamang nitong ating TV box, no? So, bali ang terminal niya is tatlo. Okay? Tatlong terminal. Yung isa, yung positive. At yung isa ay negative, ground. At yung isa ay pinaka sa switch niya. Okay? So, yung switch niya is naka-attach sa ground. Okay? So, kapag ang mga equipment natin ay hindi Japanese standard, ang pinaka positive niya is yung nasa gitna, ano? Ito, yan. Then, ang pinaka ground niya is itong nasa loob at saka yung nasa gilid. Okay, nasa gilid kasi pinaka switch niya, no? So, kapag ka Japanese standard, baliktad yan. Okay? So, yung nasa gitna, siya yung negative and yung may switch siya yung positive, no? Okay, so wag po nating kapag ka magre-replace tayo ng power supply or magre-repair tayo nito or magta-try tayo ng ibang power supply sa unit is make sure na basahin po natin kung anong specs ng ating device or ng ating power supply. Baka yun yung naka-Japanese standard, no? Baka baliktad, okay? So, ang karamihang problema nito is between do sa ating switch, okay? Kung ground ang ating gagawin, ang susundin natin is ground, yung hindi siya Japanese standard, yung nasa loob at saka yung nasa gilid, dyan yung pinaka-switch. Okay? So, nawawalan, minsan dumudumi yan eh. Okay? So, mangyayari, ma-open yung ating circuit. Okay? So, kaya kahit anong, kung ginagamitan nyo ng battery, okay? Kung gagamitan nyo ng battery yung device, hindi siya gagana. Ayaw mag-on. Pero pag gagamitan mo ng adapter, is gumagana. Okay? So, magtataka ka ngayon. So, dahil lamang dyan sa switch niyan. So, itest natin gamit ang diode mode kasi para makita nyo. Kasi binoise over ko lang kasi maingay. So, pag kasi buzzer, maririnig yung mga nasa kapaligiran natin. Ano? Compare to diode mode, makikita nyo lang yung reading. Okay? So, dapat pag in normal condition at saka kahit naka-inboard pa yan o nakabit sa board, dapat pag tinesting mo yan is siya, naka-close or yung shorted ang reading natin 0, 0 or sa buzzer mode is maririnig nyo yung buzzer, okay? So yan yung positive, yung tinuturo ko na yun, yung nasa gitna, no? So ang susukatin natin is yung ground, okay? So ayan, in this condition, good ang ating jack, okay? So wala dapat connection yung positive sa ground or sa switch, okay? Kasi separate power, otherwise puputok yung ating adapter or magdudulot ito ng short circuit. Okay? So, ayan, tinetesting natin yung gitna, no? Okay. So, ito yung switch. So, yan yung kalimitan nangyayari kapag ang battery is dual power source, no? Ang unit, ang isang unit, katulad ng mga electronic keyboard or any devices na may battery. So, ito yung karamihan nakalagay. So, ang purpose kasi niyan is kapag ginamitan mo ng battery, yung unit, tapos nakasaksak pa yung adapter, hindi siya gagana, hindi magsasabay yung power kasi kapag may nakatusok dito sa jack na ito, is i-open nyo yung circuit. So, ika-cut off nyo yung battery. Nagets nyo, no? So, ika-cut off nyo yung battery. Ngayon, kung battery gagamitin mo, kailangan mong i-unplug yung plug ng ating power supply para mag-close yung circuit. Okay? So, ito namang type na to is
yung ito sa laptop to na isama ko lang kasi nakita ko lang dito sa ating ano. So ang gitna niyan is ito yung mga walang switch, direct na to. So may mga devices na wala na kasing battery, no. Pero hindi ko alam bakit may mga devices na although yung devices hindi naman gumagamit ng battery o walang lagay ng battery is ginagamit pa rin itong jack na to, yung 3-pin. So hindi ko pa rin mag-get. So maybe availability or sa yung ano medyo mura siya kaysa dun sa may sa ano lang sa dalawa lang pin. Okay? So apology dahil medyo nakatago yung aking tinetesting. So kasi wala tayong nagbi-video no. So ito. Yan. Okay? So tingin na lang kayo doon sa ating meter no sa display ng ating digital tester. So ginamit ko dito sa digital tester for the purpose of this video para makita niyo yung ano. But you can use even the BOM for checking this. So ayan, tandaan po natin na itong ganitong jack is may switch. Okay, nagsa-switch yan, yung ground or kung Japanese standard, yung positive yan, yung may switch yan yung positive. Okay, medyo nakakalito talaga no kahit sa pagte-test is paulit-ulit ko sinasabi ang Japanese standard kasi marami nakakalimutan ng iba yan, lalo-lalo ng mga bago ano. Yung mga kasamahan ko diyan na matagal na sa industry is alam na ito no. Okay? So yan, sa estado na to, naka-plug yung ating dulo ng adapter is naka-open na yung switch. So tingnan natin ito no. So sinalpak natin yung plug. So mag-open dapat siya no. Tingnan niyo na lang yung reading. So pasensya na natatabunan yung ating tinetesting no. So tingin na lang kayo doon sa ating display. So ayan, open na siya, okay? So kapag ka may battery na naka-load, let's say yung equipment ay may kabitan ng battery, ibig sabihin cut off, hindi magsasabay yung power. So yun yung purpose niyan. Okay, binunot natin, so ano na siya. Okay, close na agad yung circuit. So ulitin lang natin. So pwede nyo pong subukan, no? Marami itong plug na to na nakikita sa ating mga electronics yun yung mga power, mga box, TV box, no? So, ayan po siya. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo at sa walang sawang suporta dito sa aking channel. God bless.